Between the testimony of the Discaya couple and the revelation of Bryce Hernandez, which do you think is more credible so Mas far? credible so far, ha, so far kasi nga hindi pa sinasabi lahat. Si I would say it's Bryce Hernandez. Kasi wala akong makitang clear motivation on his part na basta-basta na lang siyang magpangalan, magdawit ng dalawang senador. Tsaka, credible siya dahil inamin naman nila na mayroong sindikato na headed by DE Henry Alcantara. Tauhan siya ni Henry Alcantara. Tapos, sinishare sa kanya yung mga information yung tungkol sa mga sino dapat ang mga bibigyan ng pera. So, mas credible siya. And compared to Alcantara and compared to the Discaya couple, he is not the most guilty at this point. So, pwede siya. Pwede siyang i-consider as state witness para lahat pwede niyang sabihin. Kasi nga, he is also there in that conspiracy o yung corruption scandal. Pero compared nga again kay Alcantara, yung boss niya, and si Discaya, di hamak na siya, less guilty. Opo. Actually, no, pero ilalagay ko lang din sa perspective kasi napaka-scandalous nung pinag-uusapan na pandarambong dito, no? Especially nung pinakita ni Bryce yung piles of cash, hindi Bulto. ba? Tapos yung sinabi ni Senator Lacson sa kanyang privilege speech, yung halos 1 billion ng pinatalo nitong sindikato na ito sa casino, parang yung term na not the most guilty is very relative to what, hindi po ba? So, ibig sabihin, miski hindi most guilty itong si Bryce, considering yung kinulimbat niya, allegedly, nakakaskandalo pa rin, di ba? And my point is, dapat pa rin magkaroon ng more or less clearer picture of the kind of plunder that happened para ma-determine kung sino ba yung hindi most guilty, hindi po ba? Opo. Yes, that's correct. We need more facts. We need more evidence. We need to hear and find out the whole story na sa tingin ko nga tip of the iceberg pa lang itong mga nakikita natin ngayon. Nakakonsentrate on the part of sila Alcantara and yung pagturo ni Bryce Hernandez sa dalawang senador. We're talking here about Bulacan, the province of Bulacan. And then ito naman si Curly Discaya, isa pang hindi naman nakakapagtaka, pero something na, well, mapapaisip ka talaga, bakit ingat na ingat siya na mag-mention nung mga acts of corruption din nung past administration. Meaning from 2016 to 2022. Yung kanyang sinumpaang salaysay, nakaano lang talaga dito sa mga House members na karamihan ay incumbent House members na wala siyang binabanggit about 2016 to 2022 until he was really grilled also. So, marami pa yan na mahalungkat. We're just talking here about Bulacan and then hindi pa nga sinasabi lahat ng mga Discaya. Kaya nga, Christian, para sa amin, kaya nag-file talaga kami nung bill creating an independent commission. Hindi pwede talaga na ang Kongreso ang mag-iimbestiga. I have a continuing objection to that. Pero since nag-proceed, I had to participate para alam kung ano nangyayari. So para bang continuing objection, I'm participating but with my continuing objection. Na para nakikita ko talaga, naririnig ko ang mga pangyayari. At para mabantayan yung proceedings na makaka-observe sa mga witnesses, na ano ba yung witnesses, ang witness na yan, nagtatago ba, natatakot, kasi nakikita niya yung ilan-ilan ng mga House members na alam niyang sangkot. So I have to be there kahit kontra ako na ang House, ang Kongreso mismo, both the Senate
and the House ay mag-imbestiga. Kailangan talaga ng independent commission. Tsaka hindi yung oras kasi nga the magnitude is just so big, so great na hindi natin alam kung matatapos in several months at makukuha lahat yung dapat kunin. And ang pinaka-problema nga, how to deal with the House members na napangalanan. Yeah. Yesterday, parang sinabi nila na pwedeng mag-respond yung ini-implicate the House member in his or her defense, but hindi pwede na i-question o cross-examine o mag-ask ng questions dun sa witnesses. So, anong gagawin? Anong gagawin natin dun sa mga napangalanan? There was some hint about i-refer na lang daw yan sa ethics committee. But the ethics committee will just, look into yung do these members deserve to remain or stay as members? Yung ethics committee, hindi naman yan makaka-recommend kung kakasuhan ang mga yan. Kaya hindi ko alam talaga kung sino mga napangalanan ang totoo na mga involved sa korupsyon. Yung totoo na tumatanggap ng SOP. Hindi ko po alam yan. But the fact is very clear. I mean, it's clear na meron talaga ng mga sangkot both in the Senate and the House. Tsaka isa pang tingin ko dapat din po ma-realize sa mga nag-oobserba dito sa pagdinig. Nandun yung parang lumalabas na weaponization ng mga possible witnesses either by the Senate or by the House depending on which would suit their interests. Ano po ba yung binabanggit ko, no? Example, si Curly tsaka si Sarah. Napaka-smooth ng kanilang testimony doon sa Senado. Pinangalanan sina Martin Romualdez as well at tsaka si Zaldico. Pero pagdating naman sa House, naipaluwa rin sa kanyang mga bibig na basically hearsay naman, di ba? Baka naman ginagamit lang ng ilang kongresista yung pangalan ng speaker at saka ni Zaldico. Parang lalong malilito yung mga tao dito kasi pwedeng nagsasabi sila ng totoo pero hindi naman ganun katotoo o nagsisinungaling pero hindi naman ganun kasinungaling. Di ba? Yung parang nasa limbo tayo dahil may hatakan kung paano magagamit yung testimonya ng bawat isa depending on the chamber doing the investigation. Kaya nga, I've been stressing, may real conflict of interest. Hindi lang imagined conflict of interest. There is real conflict of interest. So kung may conflict of interest, hindi maiiwasan na gagawa ng mga hakbang just to dilute the issue. Na gagawa ng mga ganyang hakbang. Kasi sabi mo, totoo naman talaga yan, na very smooth doon sa Senado. And kaya very confident yung Diskaya couple. Pero nung nasa House na, at lalo na yung nagsalita na rin si Bryce Hernandez, naging na siya, yung parang on guard, na nag-iisip kung ano yung isasagot niya, kung anong tamang isasagot niya. So hindi pwede yung ganyang senaryo, yung ganyang atmosphere. How can we uncover the truth, yung whole conspiracy na ito ng korupsyon, the whole system ng mga korupsyon na yan, kung nag-aalangan ang mga witnesses na sabihin ng lahat, yung lahat na katotohanan, dahil nga nakaharap, nandun siya mismo sa mga hearings na yan. Kaya dapat independent commission. Tsaka yung credibility kasi ng magiging findings, tatanggapin ba ng publiko ang findings? Magiging credible ba yan sa mata ng publiko? Lalo na kung magiging soft in terms of recommendations. So let an independent body do it. Independent body composed or consists of men and women of proven integrity and questioned integrity. Na they will be free really. Yung walang sacred cows, walang iisipin ng mga ganyan na mga consideration, that they will not weaponize the investigative process for political
purposes. Kung ma-establish na po yun, do you think it would still be prudent for either the House or the Senate to continue with their separate investigations, or maganda i-stop na? Kahit na, of course, alam natin na kasama yun sa kanilang responsibilidad or kapangyarihan. Kailangan talaga hintuin na. From day one, I already objected. Doon pa lang sa pag-adopt, pagpresenta ng resolution sa Senate, sa plenary session, I immediately objected to it. Sabi ko, it's not wise, it's not prudent na House mismo ang mag-iimbestiga. Kasi nga, marami na tayong naririnig noon. So kahit wala pa itong mga sinabi nila Diskaya and yung kay Bryce Hernandez, naririnig na natin yan. It's already public knowledge na aside from the contractors, aside from the DPWH people, ay may mga sangkot na mga politiko, and that includes members of both houses of Congress. So how can the House investigate itself? So kailangan, pag nandyan na yung independent commission created by EO, although itutuloy pa rin namin as Christian yung tungkol sa bill, I've been appealing to some other members of the House na kung pwede supportahan nila. Meron na rin nga mga lumapit sa amin na gusto rin nilang maging co-author nung bill na yon. So, kailangan hiinto na. Kasi nga, unless nila, they will revise the scope of the hearing. It should be purely in aid of legislation na para lang malaman ano yung mga naging diferensya, ano naging mga loopholes, ano yung mga naging gaps dun sa pagpapatupad o pag-engage sa flood control projects. Pero yun din ang magiging sakop dun sa independent commission as envisioned in our bill ay sakop na yun eh. Talaga it's a holistic, it's a comprehensive review and inquiry into how vast yung naging kalokohan sa mga infrastructure, especially flood control projects. And then most importantly, na mag-prosecute, mag-recommend ng prosecution dun sa mga involved. Oh, ito pala, bago ko makalimutan, huling-huli na talaga, no? Isa po naisip kong complication dito, maski ma-establish na po yung independent commission, what could stop either the Senate or the House, most especially from, let's say, summoning, let's say, members of the commission in their own investigation? Hindi po ba? Di ba pwedeng guluhin din, di ba? Kunwari, kayo yung chair ng commission, syempre, focus kayo na sa investigation, pwede bang ipagbawal na kung sakaling sabihin ng House, hindi gusto namin humarap dito yung mga miyembro ng independent commission na yan para i-appraise kami so far dito sa kanilang investigation. Hindi po ba? Oo nga. And hindi ko naisip yan. Naisip yan, Christian. Possible yan. Diba, pwede nilang guluhin eh. Pwede nilang i-hassle if they want. Yes. Congress as an institution can always assert any such authority. Pero mali nga yun. Hayaan nyo yung independent commission.